Designated survivor. Ito ang pinagkaguluhan at pinagka-istresan ng mga ilang mga crocs sa gobyerno at mga against kay BP Sara. So panoorin natin yan, let's go. Araw mula ngayon ay gaganapin na ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Dapat excited ang lahat na mapakinggan ang ulat sa bayan ng Pangulo. Excited na tulad ng pakikinig ng mga Pilipino sa kada zona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ng dating opisyal ng Malacanang, wala nang gustong makinig sa kung anuman ang sasabihin Correct. ng BBM. At ang hindi rin daw pagdalo ni VP Sara Duterte sa zona, patunay lang na hindi rin siya interesado dito. Narito ang aking balita. Hindi siya atin ng zona. Ibig sabihin, hindi siya interested na marinig kung anong report ng presidente. At sa akin, yan ang pinakamalakas at pinakamagandang kontrasona. Saan ka nakakita ng kontrasona na isang salita walang binanggit? Yung kanyang hindi pag-a-attend, yun na ang mensahe. Yan ang sinabi ni Attorney Harry Roque matapos kumpirmahin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong zona ni Marcos Jr. sa July 22. Hindi naman binanggit ni VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa zona ni Marcos. Para kay Roque, katanggap-tanggap pa daw kasi ang naging unang zona ni Marcos Jr. dahil doon niya inilatag ang kanyang mga plano kung ano ang mga gagawin niya sa 6 na taon. Nilatag niya noong unang zona. Yung sa unang zona, nangangarap siya si BBM. Nangangarap siya sa posible at gustong makamit ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon ay magsosona na siya ay pangarap pa rin. At hindi natin alam na yung pangarap na sinasabi niya ay yung pangarap niya lang. Kasi kung mapapansin nyo, kung ano lang yung pangarap niya, yun lang yung natupad eh. Yun lang yung yun lang yung nakuha niya. Pero yung pangarap ng mga Pilipino at yung pangarap para sa Pilipinas ay hindi natupad. O kahit sabihin mong may ilang percent para maging accurate na doon nga papunta o na-achieve ba yung pangarap na yon, ay wala kang makikita. Lahat ng pangarap na sinabi niya ay yung pansarili niyang pangarap. Yan ang katotohanan dyan. Kita nyo nga, ang daming walang trabaho ng mga Pilipino, ang daming nagugutom ng mga Pilipino. Ang nangyayari kasi, nagtatabaan, nagkakapalan ang bulsa ng mga ilang nakaupo sa gobyerno. Imbis na suportahan yung mga mahihirap, ay talagang yung mga nakaupo sa gobyernong ilang opisyal, sila talaga ang nabubusog at kumakapal ang bulsa. Tuloy. Nagbigay ka 3 taon ago ng blueprint kung paano tayo makakarating sa pupuntahan natin. Pangalawang taon na, inasa na tayo dun sa pupuntahan natin. Mukhang sumablay lahat. Sablay. All-time high ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. All-time low ang piso. Ang sabi ng Moody's credit rating, we are the worst underperforming economy. Anong babandila mo sa zona? Ipinaliwanag naman ni Roque kung ano Kasi ang nangyayari, panay na lang ayuda. Panay sila ayuda dito, ayuda doon, ayuda kung saan-saan, para lang makita na tumutulong sila. At yung sa ayuda na yon, nakabalandra yung mga mukha at pangalan nila. Ang kailangan po ng mga Pilipino, Mr. President, ay yung pang long term. Pang long term na mapapakinabangan at magagamit ng tao. Yung talagang magbebenepisyo yung taong bayan. Kasi yung ayuda, pangsamantala lang yan eh. Kumbaga, pambara lang muna sa butas yan. Ang kailangan natin, pang long term. Tuloy. ba ang salitang designated survivor na ginamit na termino ni VP Sara matapos niyang sabihin hindi siya dadalo sa zona. Hindi naman po totoong appointment yan. Yan po ay kumbaga figure of speech dahil wala naman pong posisyon na designated survivor, hindi guys. Tama yon. Kasi sa Amerika lang yun eh. Tsaka yun sa Netflix. So, bakit nga ba yung mga galaiting-galaite at galit na galit, inggit na inggit kay BP Sara at sa mga Duterte, sobrang na-stress noong binanggit ni BP Sara
na ang yung designated survivor. Eh hindi naman nga yan totoo at sa Netflix lang yan. At wala nga dito niyan sa Pilipinas. So bakit kinagat nyo yung sinabi ni BP Sara? Ibig sabihin, ganun ka-importante sa inyo si BP Sara? O gusto nyo talagang halughugin kung may makikita kayong mali kay BP Sara? Kasi ito yung nangyayari ay nung si BP Sara ay nakaupo sa DepEd, habang siya ay maayos na nagtatrabaho, kinakalkal nyo. Nung si BP Sara ay maayos na, nakaupo at namamalakad sa DepEd at bilang Vice President, lahat kayo nagtatrabaho. Pero si BP Sara nagtatrabaho, kayo tinatrabaho nyo si BP Sara. Sus Mariusep naman yan. Bakit nyo naman ginagawa kasi yung mga ganyan? Hindi kayo magtrabaho, ginagawa nyo ng kakaibang issue at gusto nyong bugbugin si BP Sara sa hindi malamang dahilan. Pero isa lang ang sigurado, dahil yan sa pamumulitika at gusto nyong pabagsakin ang mga Duterte at sinisimulan nyo na yan kay BP Sara. Sumunod dito sa SMNI, tapos kay Pastor Kibuloy, at lahat na nakapalibot sa mga Duterte. Lahat iniisa-isa nyo, lahat pinupolitika nyo, kahit hindi pasok sa politika at hindi opisyal, ay pinupolitika nyo. Yan ang katotohanan. Kaya sa Amerika, meron po mga nakabinbin na panukalang batas. Nung ako po'y kongresista pa, nakabinbin na yan, hindi lang binigyan ng importansya dahil din maimportante yan eh. Dagdag pa niya, may ganitong klaseng patakaran daw sa Amerika na merong isang miyembro ng gabinete na hindi talaga dadalo sa SONA. Sa totoo lang po, kinakailangan ng batas yan. Bakit? Dahil sa ating line of succession po, walang ganyang designated survivor kung lahat ng mga opisyales ay mawawala. Dahil ang ating succession lamang, kung wala ng presidente, vice president. Kung walang vice president, senate president. Kung walang senate president, ang House Speaker. Kung walang House Speaker, Chief Justice. Pero kung lahat sila ay mawala, wala po tayong provision kung sinong mamumuno. Kaya po kinakailangan ng batas. Sa Amerika, yung batas po ata, hindi ko sigurado, pero yung batas po ata ay nagsasabi na yung designated survivor, pag lahat itong limang ito ay nawala, siya ang temporary na magiging presidente hanggang makatawag ng eleksyon. No? Sabi pa ni Roque, Tsaka okay, kahit hindi pumunta si BP Sara. Tsaka hindi kailangan ni BP Sara na approval nyo kung gusto niya pumunta o hindi. Tsaka yung mga sinasabi ni BP Sara, bakit big deal sa inyo? Talagang na-stress kayo no? Lalo itong mga kongresista. Talagang may mga nasasabi pa sila kay BP Sara. Siguro hindi kayo nakatulog, no? Nung sinabi ni BP Sara na designated survivor. Tapos, eto may nakita pa ako merong isang dilawan na shoot na sa inidoro, pumuputak pa, nagpapapansin dahil sasabit yung eleksyon. Hahabol na naman ba tong tao na to? Eto yung si Kiko Matching. Itong si Kiko Matching, Pangilinan, inabot na ng tayo sa inidoro, na shoot na sa inidoro, wala nang bumobotong tao, wala nang titiwala, isinuka na. Bakit gusto pang humabol? Mga nagagawa naman yan puro kapalpakan. Ano yan? Nakikisabay sa uso? Dumidikit ka sa issue na binibitaw ng ibang kongresista o ibang inggit kay BP Sara para lang makasabay ka sa trend at maging popular ka. Hindi ka naman din mananalo Kaya na pinaka real talk na sasabihin ko sa'yo, Kiko Matching, hindi ka papalarin dahil hindi ka nararapat sa Senado. Tuloy. kaya maging ang taong bayan ay pihadong hindi na rin interesadong makinig sa SONA ni Marcos Jr. Correct. Kasi nga naman, ano ba naman ang sasabihin? Anong i-report ng ating presidente sa taong bayan? Wala naman yung pangakong 20 pesos na kada kilong bigas. Wala Correct. naman yung mga pinangakong mas mababang kuryente, mas mababang tubig. Wala naman yung pinangakong mas mataas na antas na kabuhayan. O wala naman yung pinangakong mababawasan ng korupsyon at red tape sa gobyerno. So anong i-report mo sa 2 taon na ikaw ay nanungkulan? At syempre, ang unang nawala ay yung pagkakaisa, yung Correct. pagsama-sama para malutas ang mga problema ng ating bayan. Malabo rin daw Unity.
pero nakipag-unity sila doon sa dapat ay kalaban nila. Tapos ang kinalaban nila, yung mga tumulong sa kanila. So anong i-report na sa SONA ni BBM? Yung siniraan si Pastor Kibuloy, siniraan si FPRRD, siniraan si BP Sara, tinrabaho si BP Sara, nagawa ng issue o ano pang iba-ibang mga kawalangyaan. Yun ba ang sasabihin sa SONA? Kasi isa yun sa mga ilan lang yan sa mga achievement na nagawa nila eh. Tapos yung budget niya sa pagkain, 10M. Kaya pala 10M kasi meron diyan mga buhaya, merong kuting, merong matching, tarunding jahas. Tapos madami din diyan pupunta mga attack dog. Ano ba naman yan? Bakit ganyan naman yung mga pupunta diyan? Tapos pipilitin niyo pa si BP Sara makipagplastikan diyan. It's a big no. Tuloy. Nai-report ni Marcos Jr. yung patungkol sa pinalalabas nilang biggest drug haul sa Litagtag, Batangas na hanggang ngayon ay mistulan ng nabaon sa limot dahil hindi man lang nag-update ang pamahalaan Correct. kung may nakasuhan pa o wala. Duda rin si Roque na babanggitin ni Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pagbaban sa mga POGO o Philippine Offshore and Gaming Operators sa bansa. Ano kaya? I-anunsyo kaya niya yung pagbaban sa Pogo? I doubt it. Kasi ang daming malalapit sa kanya. Involved talaga dyan naman sa speaker, sa Pogo issue. Sa speaker mismo, ayaw. Ang DOJ hindi nagkomento. Bakit kaya? Ang DILG, tahimik. Bakit kaya tahimik? Kasi hindi pa sila sigurado at itong mga puro aligasyon at puro mga kung ano-ano lang ang maiparatang, maiconnect lang sa mga Duterte, yun ang pinagtutuunan nila ng pansin. Kaya yan, isama nyo yan sa report nyo o sa i-discuss nyo dyan sa SONA. Pati yung kung paano nyo siraan yung mga taong tumulong sa inyo. Secretary ng DILG. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Angel Pastor SMNI Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, like, share, comment, pwede rin nyo itong i-share para maraming mga kababayan nating Pilipino ang makapanood ng ganitong ating reaction video. So, Kabataan TV, KBTN, Think and Analyze, let's go!